Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. For this video, gawin po natin ang weekly horoscope para po sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon, at Rising sign na Libra. And the weekly horoscope is for September 23 hanggang 29. So, tandaan po natin yung mga readings po natin. They are for guidance purposes. May free will po tayo. Let's use it very wisely. And kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like na rin po. Ngayon, kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, at rising zodiac signs nyo po, don't worry po. Sa end po ng video natin, meron po tayong link para po dito. And kung kailangan niyo po ng private reading or spell works, pwede niyo po akong i-message ng diretso na sa aking personal account sa Facebook. The link po is nasa description sa baba. At tandaan yung mga readings there for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto niyo pong mag-support sa channel po natin, you can click on the join button or the thanks, yung heart. Or you can send your donation via GCash or Maya. Number po is nasa baba ng screen natin. Libra, kamusta na ba? Tingnan natin, ha? Ano ba ang ganap sa'yo? So we have here is a card of death and message in a bottle. Alam mo, Libra, ang card of death kasi associated to sa zodiac sign na Scorpio. So, Scorpio is ruled by two planets. Pagkakalam ko, andoon po si Pluto and si Mars sa traditional na astrology na pagkakaalam ko. Correct me if I'm wrong, ah. Ngayon kasi, it's a, si planet na, yung si Scorpio kasi, it's about endings and beginnings. It's about death. It's about metamorphosis. Ang message na battle, literal, there's a message na paparating. Alam mo yung tipong death, sabi nga, hindi naman, pag sabi kasing death or kamatayan, hindi naman ibig sabihin nito ay katapusan na agad. Actually, madalas simula ito. Alam mo yung deep inside, Libra, andoon na ang dami mo nang gustong tapusin ng mga issues sa paligid mo. Ang dami mo na gusto mo na talagang magsalita, gusto mo nang patulan yung mga tao minsan talaga nasa paligid mo. Pero andun kasi na alam mo na parang ano pa rin na gumagana pa din yung moral side mo. Na kahit na nakakagigil na talaga, andun pa rin na you choose na ipahiya sila, hindi sa pamamagitan ng salita, pero para ipapakita mo sa gawa. Magandang way yan, Libra. So, nakita ko dito sa card mo kasi na with the card of death, ang dami mong parang, oh, sige, kumuda kayo dyan. Ubusin niyo yung oras niyo kakasalita, kakagawa ng kwento, kakahanap ng kakampi, kakabaliktad-baliktad ng mga lalagunan niyo, kakadaldal. But the good thing about it, sa plano mo, sabi nga yung dating kanta ng 90s, actions speaks louder than words. Totoo. Kasi hindi nila mapagkakaila yung physical na ebidensya. Siguro sa ngayon parang ang hirap na nagtitimpi ka. So, okay, sa ngayon lang naman yan. Maybe ilang weeks, ilang months, sa ngayon lang. Pero ang maganda yung huling halakhak sa'yo. Kasi yung tipong mapapatahimik mo sila na parang, oh sige, eto yung tingin nyo o eto ako ngayon. Parang for the makeshift kayo ng mga achuchuchu nyo, ang dami nyong kuda. Ay, wait lang. Here I am. Parang ganun yung drama mo. And I like it. Alam mo, alam mo ba, trivia lang din, na may influence ang Scorpio sa'yo, Libra? Kasi originally, yung zodiac sign ng Libra is kasama siya sa, I mean, yung constellation niya is kasama doon sa Scorpio. Isang malaking scorpion doon sa sky, pero hinati lang, hiniwalay. Kaya hindi ako magtataka na ang laki ng influence sa Scorpio sa'yo, Scorpio attitude.
pero mapumipigil kasi sa'yo lately. We have here is the Three of Swords, tsaka Clean It Up. Alam mo, ano, ah, you need to find a way para i-release yung mga negative emotions mo. Kasi yung iba sa inyo, sa House of Libra, nakakaramdam kayo minsan ng parang paninikip ng dibdib, andoon na panakit ng ulo. Iba nga sa inyo parang nagkakaroon ng parang, ano yun sa stomach? Parang bumabalik yung sikmura niyo na hindi niyo maintindihan bakit. Ang dahilan nito kasi ito yung physical body mo nagre-react doon sa emotions mo. Kasi napaka-powerful na emotions natin. Andun ang dami mong alam mo yung kating-kati ka na talagang, well, with the card of clean it up, kating-kati ka na talagang i-correct yung mga tao sa paligid mo. Kasi para 'di ba, parang yun yung mga questions, eh. Minsan bakit yung mga kung sino pa yung masama, sila pa yung, nananalo or mas nabibigyan ng atensyon, yung mga pa-victim, pero totoo sila may kasalanan. Marami tayong may example tayo niyan sa social media. Kayo na bahala kung sino yun. But at the end of the day, hindi ano, andun yung point na ano, eh, na ang nangyayari dahan-dahan bumabaligtad. Yun yung maganda dun, eh, nagtatayo sila ng ng pangalan nila tapos ang pundasyon nila buhangin. So, kapag tumaas na ang tides, habang ikaw bini-build mo yung foundation mo sa bato, so kahit anong hampas ng tubig sa'yo, hindi ka matitinag. Sila konting alon lang, wasak. Yun yung yun yung maganda. Nagpipigil ka talaga ng sarili mo. Pero alam mo, may idea ka na kasi sa bandang huli, sila yung matatalo, sila yung mapapahiya, sila yung masasaktan, sila yung babagsak. Good luck talaga sa kanila. So, alam mo yung tipong ikaw ano ka lang, pinapanood mo sila habang inaano na sila ng dagat, ikaw safe and sound ka dun sa ibabaw ng bato. Safe and sound ka kasi hindi ka matitindag. Dahil malakas yung nag-work ka sa sarili mo to make it sure that you will be in a better position. Good job. Ano ba yung ano mo, desire mong card? The Tower, tsaka Chopwood. Alam mo, hindi ko maintindihan yung mga tao sa paligid mo, ah. Yung ikaw na nga yung gumawa ng mabuti, ikaw pa yung napapasama. Parang what the eme. Alam mo yung parang gusto ko kunin yung bato dito, dun sa pangalawang set ng cards mo, tapos ipukol ko talaga sa kanila. Ang sakit nila sa ulo. Yung alam mo hindi ko rin alam, ano bang napapalat ng tao sa tsismis? Well, ang tsismis kasi 'di ba parang more on dagdag bawas, eh. May pinagbasihan sila, tapos binago-bago nila yung kuwento na para mapalabas na hindi ka na ikaw yung masama. Pero alam mo yung sabi ng Chapwood, gusto mo lang naman kasi na well, with the card of the Tower kasi although it's about miscommunication, pero we have here the Chapwood, ang gusto mo lang naman kasi is to continue yung ginagawa mo. Kasi alam mo yung target mo, eh. Alam mo yung gusto mo, alam mo yung alam mo yung, end goal na tina-target mo. And I don't see any problem with that. Alam mo bakit may mga problema sila? Kasi sila mismo kasi wala silang target sa buhay. Pangit man sabihin, pero mga taong pariwara sa paligid mo. Kaya pansin mo yung mga taong tsismis ng tsismis sa'yo, sila yung magulo ang buhay talaga. Alam kaya ginagawa yun? Kasi hindi nila magawang maayos yung buhay, eh. Para hindi sila mapunlaan, hindi sila ma-correct, hindi sila mapansin, hindi sila magmukhang, masamang tao o kung ano man, pinapasa nila sa iba na para yung atensyon hindi sa kanila mapunta, 'di ba? Pero you know what, just continue. Yun lang naman yung target mo, eh, continue what you're doing and eventually na maging maayos yung lahat para sa'yo. And that's what the universe will allow to happen. Yun yung hahayaan ng sansinukob na mangyari. Tuloy ka lang. Kaya meron yung ano, eh, meron yung
kasabihan, "If God is with me, who can be against me?" Kung kakampi ko ang Diyos, sinong kayang kumalaban sa'kin? Eh, wala ka namang ginagawang masama, eh. Ang ginagawa mo naman, inaayos mo yung sarili mo, mas pinapalalim yung pundasyon mo, binubuo mo yung pangarap mo. Nagkataon lang 'tong mga taong 'to kaya gano'n, kasi yung buhay nila hindi nila maayos, so naghahanap ng ibang sisirain. Kaya siguro totoo yung kasabihan na misery loves company, mentality nga, 'di ba? Ano bang foundation mo ngayon? So, meron tayo ditong Page of Swords tsaka Never-Ending Story. Some of you made a promise na parang hindi ko alam kung verbal promise 'to or it's a wish na nasa heart o parang andoon na it is a promise na, "Sige ano, pipilitin ko 'to." Kumbaga, parang ako, nagkaroon ako ng promise sa sarili ko. Sige, share ko na sa inyo. Sabi ko, ang pangarap ko is ako yung maging mayamang tito. Kasi na nag-promise ako na ayokong maranasan nung nag-iisa kong pamangkin ngayon. Yung pinagdaanan namin when we were young sa pagdating sa buhay. Na yung ano na buwan-buwan nag-iisip ka saan ka kukuha ng pambayad ng renta. I want her na magkaroon siya ng life na maganda. Na yung opportunities na hindi namin naranasan magkakapatid ng family namin, magkaroon siya. So, mapagyaman niya yun. So, this is a promise. You have made a promise as well na gusto mo maging maayos yung mga bagay-bagay. And that promise is something na pinaghuhugutan mo ng lakas ng loob. Go for it. Kasi sabi din dito ng Page of Swords, you know what you want. Ang ganda eh. Klaro eh. Kumbaga, hindi, unlike ibang tao, andoon na nabibuild mo na yung picture ng gusto mo. Yung eto na, nakita mo na kasi in the past eh, kinukulang ng ganito. So, alam mo dapat merong ganon. Na gusto ko yung ginagawa mo ngayon na yung mindset mo iba and that will make a big difference sa buhay mo. Ano ba kasi nangyari sa past ng influence? Okay. So we have the temperance and the faith. Temperance kasi associated to with the zodiac sign na Sagittarius. And Sagittarius is the house of philosophy, including travel, higher education. Alam mo na constrained ka, tapos sabi ng faith na parang andoon na kinupos ka ng opportunities, kinapos ka ng resources. So andun yung point na pinagyaman mo kung anong meron ka. Pinilit mong, kumbaga, yung tinatawag natin humble beginnings. Dun mo nilaan yung sarili mo na mula dito dapat hindi aangat ako. Kaya siguro wala kang pakialam dun sa mga kuda ng iba. Kasi meron ka end goal, meron kang target. Binubuo mo yung bato na kung saan doon ka, doon mo itatanim yung sarili mo, doon mo itatayo yung bahay mo, doon mo bubuuin yung pangarap mo kasi yung pundasyon malalim. Yung pundasyon mo matibay. And you know what? Reminder sa'yo ng The Temperance. Hindi naman huli mag-ano eh, yung iba sa inyo mga hindi nakapagpatapos ng pag-aaral, hindi naman sagabal ang edad para pigilan natin ang sarili natin na hindi natin maabot at makamtan yung mga pangarap natin. Temperance is advising you, go for it. Yung opportunities na wala ka, kung wala ka man opportunities ngayon, ikaw ang gumawa. Ikaw yung mag-create. Ikaw yung mag-manifest ng sarili mo opportunities. Huwag mo na hintayin. Kasi the goodness that you want will be supported by the universe. And this is the development that you will be. The Five of Swords. Chaos, trust, chaos, and conflict. Five kasi is about action eh. So sige, given, magde-deliberate ka, pag-iisipan mo pa 'to. Tapos kasi five is about action eh, tas sword is about air. Parang papakiramdaman mo pa. Pero hindi ako magtataka na
itutuloy mo yung mga pangarap mo na tabi mo, yung katilino ko, mga kagustuhan mo na hindi mo na-achieve, mga lugar na hindi mo napuntahan, mga bagay na hindi mo nabili para sa sarili mo, ipo-pursue mo 'to, eh, and magkakagulo. In the sense na magkakagulo is andun na may mga sabi, "Ano ba target mo mag-aral ulit. Ano ba 'yan natanda mo na mag-aaral ka pa. So what?" Actually, I saw a video, sa ibang platform. Nakakatuwa, he is 42 years old tapos, ano din siya, sa Benguet din. Ano, pero 4th year na siya na nursing. Alam mo at that age, tinupad niya yung pangarap niya para sa sarili niya. So, isa siya sa mga living proof na hindi edad ang basehan para maiangat mo ang sarili mo or matupad ang pangarap. Baka yun pa nga ang maging driving force mo para mas ma-achieve mo yung target mo sa life. There will be people, may mga tao magdi-discourage talaga sa'yo. Pero hanggang yun ang kaya nilang gawin, eh. When everything is dark, look up to the stars. Look up to your desires. Look up to your dreams. Andun yung light. Ano bang sabi ng ano mo? Physical environment. So, meron tayong Ten of Cups, tsaka to be fair. Tama. Tama yung iba sa inyo ginagawa na 'to, yung iba sa inyo pinaplano. Tama yung desisyon niyo at magiging desisyon mo, Libra, na bigyan mo yung sarili mo ng mga palibutan mo yung sarili mo ng mga tao na kung saan sinusuportahan ka, kung saan ine-encourage ka, kung saan binibigyan ka ng lakas ng loob, kung saan binibigyan ka ng magagandang mga payo. Minsan okey din yung payo na ano, "Shot tayo." Miss ko 'to. Wala namang masama mag-enjoy, pero yung surround yourself with people who are dreamers. Yung mga tao na nangangarap at pinipilit nilang tuparin yung mga pangarap nila. Doon mo iluklok yung sarili mo, doon mo isama yung sarili mo. Kasi in the biblical context kasi may tinatawag na ano, corporate prophecy. Ito ang background. Nung time ng I think sa First Samuel yata yun, di ako sure. Si King Saul, parang nagta-travel siya then may nakasalubong siya or nakasabay siya, company of prophets. So marami sila. So nagwo-worship sila kay God and nagpa-prophesy sila. Si King Saul hindi talaga siya propeta, pero dahil kasama niya is puro mga propeta, nandun din na nahawa siya hanggang umabot siya sa pagdating dun sa kingdom, nagpa-prophesy siya. Tinanong pa nga dun, dun sa part ng Bible na yun, si Haring Samuel ba ay isa sa mga propeta, pero after nun hindi na siya nakapag-prophesy because kasama niya yung mga prophets. 'Di ba? Experiment din, yung isang tao na masipag sama mo sa mga tamad, malaki yung posibilidad magiging tamad din siya and vice versa, magsama ka ng tamad, ilagay mo isang tamad kasama ng mga masisipag, ma-encourage siya. And tama yung ginagawa mo, surround yourself with people na mag-e-encourage sa'yo. So, puwedeng hindi ito physical, puwedeng, andoon na nakahanap ka ng mga online videos na sabihin natin na nagbibigay ng coaching online or nagtuturo. Go, continue. Kasi nakaka-help siya sa'yo, eh. Nakaka-help siya in many ways and andoon na nagiging positive yung impact. Walang masama dun. Kaya yung mga iba sabihin, "Puro ka nanonood diyan, puro ka basa." You're absorbing, bini-build mo yung batong yun. It takes time, pero worth it yung ginagawa mo. It takes moments, pero napakaimportante ng ginagawa mo. This is your emotional environment. Nine of Swords tsaka Orphan. Well, alam mo yung point na dati parang iniisip mo, "Hala, mag-isa lang ako or what not. Hala, wala akong kakampi."
Actually hindi, andoon na nakikita mo na yung ano, eh, natutuwa ako kasi nagsisimula na Libra na nakikita mo na yung halaga mo. Nakikita mo kung ano yung importansya mo, nakikita mo kung ano yung meron ka is unique, yung ano yung meron ka is important, na ikaw mismo ay isa kang kaloob ng sansinukob sa mundong ito kasi walang puwedeng gumawa ng mga ginagawa mo. Walang puwedeng makaintindi ng mga bagay na naiintindihan mo, ikaw yun. Yung set nung talents mo, skills mo, attitude, behavior, unique yun sa'yo. You're valuable. Totoo. And let me be the one mate kung hindi mo pa naririnig 'to, sabihin ko na sa'yo Libra, irreplaceable ka. Walang puwedeng pumalit sa'yo. You're unique, you're important, at ikaw mismo, gift ka. Take that in your heart. You're never alone, sabi ng card of the orphan. Now with the Nine of Swords, huwag mo i-overwhelm din, by the way. Siguro, word of advice din ng card, huwag mo naman i-overwhelm yung sarili mo sa mga dami ng gagawin mo. Na parang siyempre nakikita mo, ay ang dami, one step at a time. Mag-priority setting ka din. Kasi andun yung point na yung iba sa inyo, Libra, kapag dumiretso na kayo, dire-diretso naman, learn how to slow down. Minsan kailangan mong tumigil para mag-break. Di ba kahit sa trabaho naman, no? 8 hours, dire-diretso, ay good luck. Di ba may sa BPO kasi may dalawang 15 minutes na break, isang 1 hour na lunch. Use that. Kung makina nga kailangang bigyan ng time para mag-cool down, tao pa kaya? Ikaw pa kaya? Your hopes and fears. Four of Swords and time to go. Huwag kang matakot na mag-isa. Hindi ka nag-iisa again, hindi ka nag-iisa. Kino-collect na kayo ng universe sa mga tao na bini-build yung naka-focus na kayo sa dreams nyo, naka-focus kayo sa pagbuo ng sarili nyo, dun sa batong magiging pundasyon nyo. Huwag kang matakot. Huwag mo i-overanalyze. Although yeah, andun tayo na sige, Libra ka, you balance, binabalance mo yung mga bagay-bagay. Pero huwag mo naman masyadong hayaan na yun na lang yung ginagawa mo. Kasi minsan tagal yung magdesisyon din kasi. Alam mo yung tipo, ang maging priority mo ngayon, para magiging beneficial ba sa akin to? Maganda ba yung magiging dulot sa akin nito? Yun yung mga bagay na dapat tinatanong mo. Saka mo kunin. May mga tao talaga na, yeah, sabi ng card, time to go. Marami ka talagang iiwan ng mga tao. Kasi sila yung dahilan bakit hindi ka umuusad. Kasi importante sila sa akin. Yes, andun tayo. Importante sila sa'yo. Pero hindi ba dapat ang main priority mo na ay maging pinaka-importante is sarili mo? Kasi tinutulungan ko sila, hero Okay, sige. Maganda yon. Gumagawa ka ng paraan para makatulong ka. Pero hindi ba mas maganda, mas malaki may ambag mong tulong kung makakaangat ka, kung magiging mas matiwasay, mas maayos ka yung buhay mo? Think about it. Yung, hindi ko alam kung sino, there's a specific, at least, three energies na kinukuha ko na nagdadalawang isip kayo kung aalis ba kayo ng bansang ito or hindi, and you're asking for a sign. Take this as a sign. Go. Move. Tuloy nyo yun. That's your opportunity, Nick. It's your time to shine. Ano bang, ano mo, possible future mo? So, ayun, nag-inat na si Mika. Mika, wag po. Wag po yung word. So, we have here is the Four of Wands, tsaka si flexibility. Well, four kasi is about structure. And Wands is about fire, about the passions and energies. Na, ayos ka. Iyan. Para hindi mo maano yung word. Ano na sinasabi sa'yo? Take that chance. Take that leap of faith. Ay, yung tipong wag kang mag-atubili na angkinin mo yung para sa'yo. Wag kang mag-atubili na sunggaban mo yung mga bagay na nilaan para sa'yo ng universe.
Sometimes you need to be flexible. May mga moments ang gagawin ng universe sa'yo is magkakaroon ka ng mga detours. Parang, hindi naman ito yung hinihiling ko sa universe, hindi naman ito yung plano ko, hindi naman ito yung target ko. Next thing you know, sa iba, ang dami nangyayari. Yung pala, may binibigyan ka ng detour ng universe, and this detour will help you to develop yung iba pang mga skills na kailangan mo matutunan, malabas pa ibang mga gifts mo. Para pagdating mo doon sa target mo, doon sa desire mo, doon sa goal mo, andoon na nakikita mo, ay, buti na lang pala pinagdaanan ko yun. Kasi mas naintindihan ko na eto yung lessons mo, eto na ngayon yun. So, wag ka mag-alala, di ba? Yes, magkakaroon ka ng mga detours. Yes, parang akala mo setback, pero hindi siya setback. Imbes na tinatanong mo, kailan ka makawala sa kaganapang ito, baguhin mo, universe, sa tinukob, ano yung kailangan ko matutunan mula sa experience na 'to para maka-move forward ako? That's a very powerful question. And at the end, yung sarili mo mabi-build mo. So I hope nakatulong ang reading sa'yo at tandaan yung readings natin, they are for guidance purposes. So may free will tayo, use it wisely. And kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, the notification, and give this video a like. At kung nais niyo pong suportahan ang ating channel, pwede po kayong mag-click ng join button o yung thanks button, yung heart, or send a donation via GCash or Maya. The number is sa baba po nating screen. And para po sa spell works or private reading, pwede niyo po ako i-message ng diretso sa aking personal FB page or personal account ko po sa FB. Yung link po isa sa baba sa description ng video natin. Libra, maraming salamat sa'yo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway magkita tayo very soon. And always remember, all the way here from Natividad Benguet, kasama ko po si Mikay Noodles. Always remember, please keep safe, and goodbye sa ngayon po. We'll see each other soon. Thank you.